Dumako naman tayo sa mga galit sa ayuda, ang dalawang impokritong mag-ama. Pero bago yan, may bago nilabas po ang DepEd. DepEd paid 1 billion for unusable digital project COA fines, Commission on Audit, na tagpuan nila. Ito po ay isang article, basahin natin. Matindi po ito. Sandali lang, bago tayo pumunta sa mga ayuda boy na namudmud po ng pera, sasabihin ng mga DDC, hindi daw namudmud ng pera. Malalaman nyo. The Department of Education spent 1 billion on a digital infrastructure project. Gumastos daw ng 1 billion. Pero nabigo to deliver any usable outputs. Pero wala daw pong progress. Walang progreso. According to Commission on Audit 2023 report. Ayan po malinaw yan. COA yan. The project, DepEd Enterprise Resource Planning System, DERPS, was intended to automate payroll. Ang payroll daw po magiging automated o modern. Inventory and financial records. Pero, ang resulta po ay nilustay lang ang pampublikong pondo due to the non-delivery of key components. Kumbaga, hindi po nila naibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng nasabing proyekto. Napakagaling! Ito matindi. COA criticized. Ayan malinaw, COA yan COA criticized DepEd for paying over 78%. Nagbayad daw po kaagad ng 78% of the project 1.356 billion cost to a contractor with questionable financial capacity. Anong ibig sabihin yan? Malaparmali. Nagbayad daw po ng 78% kagad o 1.3 billion kagad na hindi man lang daw po tinignan na itong pinagbayaran o kontraktor ay walang kakayahan regarding sa pera o financial capacity and a history of delays. May history rin po ng mga pending. Ito pang pinakamatindi. Payments continued. Dumiretso po ang pagbayad despite the absence of a functioning system. Sa kabila ng hindi maayos organisadong sistema. Diniretso nila yung pagbayad kahit hindi maayos o organisado yung sistema. Leaving DepEd reliant on manual process. Sa makatuwid, ganun pa rin ang nangyari. Nag-manual pa rin daw po ang DepEd. Sir Bontilaw, thank you. State auditors flag procurement irregularities, including awarding the 697 million contract for phase 2 to a joint venture
where one party's net worth was substantially below the project cost. Kumbaga, dumiretso pa rin daw po, sabi ng state auditor, kahit na merong procurement irregularities o illegal na gawain doon sa procurement. Kasama po dito yung pag-award dito sa nanalo daw na contractor sa phase 2 project. Kahit daw po parang formally na maliit lang yung kapital, pinayagan nila. Okay ba yung boko? Thank you. Pogi, no? Nakaka-pogi nga. Yung misis ko, kaya yapos ng yapos sa akin yung misis ko eh. Sabi ko, ano ba? Ano ba? Yapos ka ng yapos. You're getting to my nerves. Sabi niya, kung hindi lang ako nakatali, anakan mo sana ako. Iyo! Sabi ko, kahit naman tali ka na eh. Nakatali pa rin ako sa iyo eh, kahit ayaw ko. Hinawi ko, sabi ko, pumirmi ka nga! Pumirmi ka! Tay gutom ka sa akin ah. Eto na, sabi niya, they questioned why DepEd overlooked the contractor's financial incapacity and history of delayed projects. Anong sabihin nito? Nagtataka daw po ang COA bakit itong DepEd sa pamumuno ni Sara Tililing Duterte ay hindi po kinonsidera ang contractor history of delay at yung hindi sapat na kapasidad nito ukol sa pinansyal. So ano pong ibig sabihin nito? Dito nga po, kung matatandaan nyo, pumapasok ang envelope na kailangan siyang magbigay ng envelope si Sara para dito kay Mercado kasi nga may pinapasok silang illegal na kontraktor. Malatatay niya. Napabor tong kontraktor na to, kanino? Kaila Sara. Para magkaroon sila ng porsyento dyan. Kasi may history na ng delay, may history na ng hindi sapat ang pinansyal na kapasidad, pero pinoproseso nila at pinili nila yon. Bakit po? Kasi nga po, kasabwat sila dyan. Oh, magtataka ba kayo bakit tinanggal? Sino? Si Mercado. Siguro, hindi pa po tayo sigurado. Siguro pagkatanggal ni Mercado, sabay itong project na to ay nag-prosper. Kasi alam ko hindi papayagan ni Mercado to. 'Di ba? Alam ko hindi papayagan ni Mercado to. Kasi si Mercado, hindi niya nga tinatanggap yun eh. Dahil nga hindi niya sisirain yung pangalan niya sa ngalan ng pera. Pero si Sara, lumulunok at lumalamon ng pera. Diretso natin. DepEd also failed to collect liquidated damages for delays and paid for undelivered milestone. Hindi daw po nila inintindi ang yung regarding pag hindi pagtupad dito sa mga liquidated damages at mga delay and dito sa mga undelivered na pagbayad with certificates of completion issued irregularly under the tenure of former DepEd Undersecretary Elaine Pascua. COA reported further waste including 9 million in unused computer equipment and 22 million in additional costs for maintaining
related infrastructure. So, ganyan ba yung sinasabi niyong karapat-dapat na tao, Sara Duterte? Tignan mo kung karapat-dapat yan. Tapos magre-reklamo kayo bakit bobo ang mga estudyante? Magre-reklamo kayo kung bakit nauubusan ng mga teacher sa panahon ni Sara Duterte? Dahil dito, inuna niya yung pagnanakaw. Oh. Mas pinarioritize ang pagnanakaw kesa sa edukasyon na dapat itanim sa mga estudyante. Mga estudyante natin, bobo na. Mga estudyante natin, mga inutil na. Tapos magsasabi pa siya kay President Bongbong, bigyan mo ko ng 1 billion, aayusin ko ang DepEd. Ay, 100 billion ba yun? 1 billion? Aayusin daw niya yung DepEd. Nanakawin lang pala. Oh, COA po ang may sabi niya na. So, hindi po tayo kailangan maging bias yan. Wala pong bias yan. COA po ang nag-audit nito. Biro mo malaparmali. Walang kapasidad umandel ng proyekto nationwide. Pero ni-reward ni Sara doon, in-award. Bakit? Kasi nga kasabwat niya yun eh. Kaya nga immediately, tatanggalin niya si Mercado. Sino pinalit? Si POA. Oh, kasabwat ang mga Davao Mafia niyang sila Sulaika, pinagtulungan nila si Mercado para ipalit si POA. Para maisakatuparan ang mga nais nilang kontraktor na manalo na meron silang cut. Oh, 100 billion, di ba? 100 billion, bigyan mo ako, BBM, aayusin ko ang DepEd. Putik na ayos yan, no? Oh. Kasi sabihin mo, good. Anong klaseng DepEd secretary to? Anong klaseng BP itong si Sara? Kita mo? Walang ginawa kundi lumunok ng pera. Diba? Walang ginawa kundi lumunok ng pera. Walang ginawa kundi makinabang siya. Tapos magiging proud ka pa. Hindi mo alam, pera mo yan. Hindi niya pinapaliwanag sa'yo. Abay, tanga ka. Pero mo, pera mo, ayaw mong marinig kung paano niya ginastos. Sino mas inutil? Oh, diba? Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.